ginagawa din umano ni Pastor Apollo Kibuloy na umano'y nagtatago gamit ang relihiyon. Land grabbing, prostitution, human trafficking, murder, at ang pinakamalaki sa lahat ay plunder, ang pagnanakaw sa kaban ng bayan. Isa ako sa mga original members ng Davao Squad, dating mayor at dating presidente. Kami ang mga inuutusan niya na pumatay sa libo-libong tao sa Davao. Siya yung nakaharap na noon sa Senado at nagiging testigo sa international court, no? Sa ICC, mga kapatid, kaugnay sa kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. City, ginawa ko niya akong frontman sa smuggling activity sa Port of Davao na siya ang vice mayor. Sure naman niya lahat. Kaya siya ang pinaka-lord of Port of drug lords. Ayan, ito din, natanong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa isinagawa na Senate hearing at kahit sa Kongreso, no, na sinabing Lord of all drug lords. So kung ano ang komento niya, kung maalala ninyo nung nagkita sila ni dating Senador Trillanes, may paulit na hamon na naman si Trillanes at sa galit ni Duterte, muntik nang mabato niya ng microphone sa Kongreso, no, dahil ayon kay Trillanes, handa ba umano siya na maglagda para suriin yung deposito niya sa itinutukoy na bangko. Yun, uminit ang ulo ni Tatay Digong. Nagamit pa ang relihiyon upang maitago ang kanilang mga karumal-dumal na krimen. Sa pahayag ng propaganda network ni Apollo Kibuloy na Sunshine Media Network International, sinabi nito na itinalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang administrator ng Kung maalala ninyo, bago si Kibuloy na huli, no, bago siya nagtago, yung una niyang inilabas na pahayag sa media laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa First Lady at sa House Speaker, sinabi nitong may balak umano na aagawin yung kaniyang mga ari-arian sa kingdom. Kaya para maproteksyonan ang kaniyang matalik na kaibigan na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang ginawa niyang administrator sa mga ari-arian ito. Lahat ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC ni Kibuloy. Ako na muna ang magpatakbo. I-supervise ko lang pagtakbo sa Glory Mountain. Tignan ko yung mga trabaho. Paano nangyari yun? Pwede bang gawing administrator ang isang hindi kaanib sa isang religious organization gaya ng KOJC? O baka naman hindi lamang kaanib si Digong kundi matagal na silang magkasosyo? Malinaw na matagal na tayo nililin lang nitong sina Digong at Kibuloy. Cover story niya ang simple at payak na ancestral home sa Davao Executive Homes. May pakulambo drama at pakamay-kamay pa siya pag kumakain. Lahat ng ito ay... Dito pumatok talaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa makamasa na pinakita noong kampanya niya, no? Pero sa inilabas sa media yung pagmumotor nila ni sa vice niya na si dating Pangulong si Pastor Apollo Kibuloy. Muling nagkita ang matalik na magkaibigan na sina Pastor Apollo C. Kibuloy at dating Pangulong Rodrigo Duterte kung saan sabay silang nag-motorbike. Okay, ito ang motorbike nila. Pero alam nyo ba, napakamahal ang motorbike na ito ni Pastor Apollo Kibuloy. Kung tingnan ninyo at i-search ninyo sa Google, mga kapatid, yung ginagamit na motorbike nila, magkaano yan? Ito, $30,000 more than, equivalent 1.7 million ang halaga sa motorbike nila, no? Okay, tuloy natin itong video na ipinadala sa pamamagitan ng Messenger. Pagbabalat kayo lamang at isang malaking scam upang malinlang ang mga tao. Ang totoo ay isang katutak ang mararangyang mansyon nitong si Digong at ang lahat ay nakapangalan sa KOJC ni Kibuloy. Kung totoo na may kaugnayan si Pangulong Rodrigo Duterte
paano na itukoy na etong nasa QOGC kung saan siya ang administrator ay sa kanya yon na nakatago lang sa pangalan ng QOGC ni Pastor Apollo Kibuloy. So, dapat may ebidensya din. May mga helicopter at may sarili rin siyang jet at nakapangalan din ito sa KOJC. Inalaga si dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong administrator ng Kingdom of Jesus Christ Properties. At ngayong siya na nga ang administrator ng lahat ng ari-arian ng KOJC, nalantad na ang katotohanan ng si Digong at Kibuloy ay hindi lamang simpleng magkaibigan, kundi matagal na rin silang business partners. Ang KOJC at ang SMNI ay matagal na nilang gatasan, lalo na ngayon na nakipag-partner pa sila sa China TV na propaganda arm ng bansang China na gustong manakop sa mga teritoryo ng Pilipinas. Totoo bang milyon-milyong pondo ang ipinapadaan ng China para sa pamilya Duterte sa pamamagitan ng SMNI? According to the NTC, the suspension was initiated in response to House Resolution number 189, which urged the suspension of SMNI. Ito marahil ang dahilan kung bakit gigil na gigil ang mga Duterte dahil sa ginawa ng mababang kapulungan na suspensyon sa prangkisa ng SMNI. Kayo, ikaw, Franz, kayong mga komunista ang gusto ko patayin. At ngayong nabunyag na nga ang tunay na koneksyon ng pamilya Duterte at Kibuloy, malinaw na ngayon ang dahilan kung bakit tuloy-tuloy ang ginagawang destabilisasyon laban sa Administrasyong Marcos. Malinaw na rin kung saan nanggagaling ang salaping ginagamit sa mga pagkilos laban sa pamahalaan. Ginugulo nila ang pamahalaan upang mapigilan ang pag-aresto ng Federal Bureau of Investigation kay Kibuloy dahil sa kasong rape, child abuse at human trafficking. At ganon din ang pag-aresto kay Duterte ng Interpol dahil sa kasong crimes against humanity. So, ang gumagawa sa videong ito, malinaw na nasa panig talaga ni Pangulong Bongbong Marcos, no? Pero kung totoo man at may batayan, dapat talaga mananagot ang nasa likod ng karumal-dumal na mga pangyayaring tulad nito, mga kapatid. Okay, pagdasal natin ang ating bayan. Grabe na. Maliban sa mga bagyo naaway sa politika rin. At pagdasal natin, malapit na din ang midterm election. So, iwan ko kung di ba kayo, lalo na sa mga butante, ibibinta pa ba ninyo yung boto ninyo sa darating na halalan? Sinabi ng si Albert Einstein ba yun? Na nagsabi na ang future ng ating bansa ay nasa kamay mismo sa mga pumipili para sa mga namuno nito. Okay, so tutukan din natin yung kaso ni Pastor Apollo Kibuloy kung saan siya ay kasalukuyang nakipagsiksika na ngayon kasama sa mga bilanggo, no, sa Pasig. Okay, so antabayanan ninyo dahil sa punto por punto ating tatalakayin yung tumaas na mga kaso sa extraordinary demonic attack. Tatalakayin natin ang mga pangyayari tulad ito. Ito'y isang lay minister na ang akala ng ito ang mayroong mga anting-anting, isang negosyante, estudyante na ang kanyang lolo ay may mga anting-anting at open ang psychic abilities. Tunay talaga na mga pangyayari na nagtatagong umaatake ang tinatawag na spiritual terrorist. At maniniwala ka man o hindi, bawat isa sa atin ay nanganganib nito. At ang digmaang ito ay napakadelikado because it will determine to our eternal destiny. Okay. Sa pagkakataong ito, pasok tayo sa punto por punto dahil ako ang inaatasan na magtalakay kaugnay sa spiritual warfare, mga kapatid. Extraordinary.
Nakita ninyo dito sa diagnostic interview pa lang, yon may reaksyon na. Wendell Talibong para sa kanyang topic ngayong gabi. Brother Wendell, go ahead. Okay, sa pagkakataong ito, sandali wala palang sound, di ko narinig, di ko napansin kanina, walang sound pala. Sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay ngayon, okay, tatalakayin natin ang kaugnay sa spiritual warfare. No? Spiritual warfare, digmaang spiritual. Ito ay kaugnay sa isang kaso ng lay minister na nauna nang na-interview sa aming exorcist. Ngunit, may pagkukulang dito ang exorcist namin dahil ang findings niya ay psychological lamang. Bakit psychological? Dahil una, sabi kasi ng isang lay minister, di niya maunawaan yung naramdaman niya kung bakit yung kapwa niyang lay minister talagang hanap na hanap niyang gusto niyang makita. Kaya ang tanong ng aming exorcist, di ka ba bakla? Di naman umano bakla siya. Pero gusto talaga niya makita araw-gabi yung kasama niyang lay minister. Ang sabi ng aming exorcist na nagkausap kami, psychological lang yan. Pero nang nagsagawa tayo ng diagnostic prayer, nagulat ako dahil nag-react talaga. Ito ang ilang pangyayari. Sandali mo na. Yun, mga pangyayari sa ito. Ito ang negosyante na ang daming anting-anting niya. Ito naman ang estudyante na maraming anting-anting yung lolo niya. At ito naman ang open ng psychic ability dahil sa pagpunta sa albularyo. May epekto talaga ang pagpunta sa albularyo. Kaya mag-ingat mga kapatid kaugnay diyan. So, sa interview ng aming exorcist, sabi niya, konklusyon niya, psychological, dahil itong minister na ito ay talagang hinanap niya yung kapwa niyang minister. Gusto niyang makita araw at gabi. Kaya pinagduduahan siya, baka bakla ka. Kaya konklusyon ng exorcist namin, psychological lang ito. Pero nang nagsagawa ng tinatawag diagnostic prayer, yun na. Ito, nag-react siya. So, nalaman na yung mga ninuno pala niya, maliban na mga albularyo, may mga anting-anting. Gabi, no? May mga anting-anting. At dahil sa grabe ng occult contamination niya at sa kanilang pamilya, dalawa sa kaniyang kapatid ang nag-suicide. So grabe talaga. At ito namang open ang psychic ability sa diagnostic prayer lamang, prayer for protection, makita ninyo, nag-react na. From sickness, from all harms, and from accidents. If any of us has been subjected to any curses, hexes, and spells, I declare these curses, hexes, and spells null and void. In the name of Jesus Christ, if any evil spirits have been sent against us, I decommission you. In the name of Jesus Christ, and I send you, Jesus, to deal with as you will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Sa prayer for protection pa lamang yan. No, prayer for protection pa lamang ito. No. Kita ninyo na re-react na, no? May nagtatago talaga. Hanggang
naging normal siya. Ito. Naging normal na siya dito, pero hindi yan ibig sabihin na totally liberated na. Dahil, alam nyo, ang napaka-importante sa buhay ng tao, hindi yung pagpalayas ng demonyo sa katawan, kundi yung pamumuhay sa kabanalan. So, ito'y realidad talaga at mga pangyayari na naganap, ngunit yung sabi pa sa isang exorcist, bulag lang sa pananampalataya, hindi makakita sa ganitong pangangailangan sa simbahan natin. Oh. Lalo na nandito tayo sa spiritual na digmaan. Naalala nyo yung nireplay natin na dito nung may nagtanong si Father Joses, sabi niya, nang natalo ang demonyo matapos maipako ang ating Panginoong Hesukristo sa cross, may pagpupulong agad ang mga demonyo. Natalo na sila sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Hesukristo. At sa kanilang pagpupulong, target nila ang bawat pamilya at kahit sinapupunan. Okay, so this was a vision given to a saint, Mary of Agreda. Oh, napakaganda yung aklat ni Blessed Mary of Agreda, mga kapatid. Napakaganda ang aklat niya. Oh, okay, tuloy natin. Nung natalo ang mga demonyo, nung si Jesus ay pinako sa krus, okay, the demons gathered together and planned how to destroy families. At ito ang narinig ni Venerable Agreda. Demons assign themselves to different tactics. Some charge themselves with perverting the inclinations of children at their conception and birth to attack their sexual identities. Okay. So, kaya di tayo magtaka, mga kapatid, kung bakit, lalo na sa buwan ng Hunyo, may tinatawag na Pride Month, no? Nag-parade sila. Dahil yung mga fallen angels, di nila matanggap na sila yung mga anghel. Para sa kanila, sila ay mga Diyos. At uhaw na uhaw sila na igalang, uhaw na uhaw sila na sambahin. Kaya, yung damdamin na yan ng mga fallen angels, may naka-assign ayon kay Father Sequia na sa loob pa lamang ng sinapupunan upang malito na ang bata sa kanyang kasarian. Oh, tuloy natin. So even in the womb, you have already to pray for protection for your unborn child. Others to induce parents to be negligent in the education and instruction of their children, to cause hatred of parents among the children, and to create hatred between husbands and wives. So there are demons that are specializing in these attacks. So always maintain unity as a family. The more united a family is, the more, in my experience, sa aking karanasan, when I see a family is very united, I see very little of the devil there. Right? That means the presence of the devil is minimal in a family that is totally united. Right? Pero kapag watak-watak, yung isang pamilya ay watak-watak, okay, one goes to mass at a certain time, yung isa hindi na nagsisimba, etc. I see when I go and deal with these families, they have so many demons attached to them that I have to exercise not only them, but also their homes. That's why I always try to maintain unity as a family because that is a sign of the presence of Christ in the family. Kapag united yung isang pamilya, they do things together, the devil nandidiri sa dyan. And he wants to get out when there is always unity in a family. So division is a sign that a community or a family has already been infiltrated. Because the devil, bago siya umatake, he will divide and then conquer. He will isolate, then subjugate. Kaya mga kaso namin mga kabataan na na-possess, usually, if I ask the relationship with their family members, yung mga relatives nila, yung kanilang magulang, they are isolated. May sariling mundo sila. Kaya the devil was able to work on their thinking, their emotions, talagang madali silang inatake ng demonyo. Because there was no spiritual, emotional, relational, psychological support. The devil had isolated them. So the more divided a family, the more one sees the presence of all the vices and all sorts of evil. Talagang pinaglaruan na ang pamilya na iyan. The more dysfunctional, emotionally, psychologically, and spiritually a family is, the more divided it is.
The more a family is united in doing things like going to Mass, praying the Rosary, the more the presence of Christ is there. Because the Lord promised, where 2 or 3 are gathered in my name, I will be there. Kaya nakakalungkot kapag yung ina lamang o yung tatay lang ang nagdadasal. Okay? All the rest are atheists na. Okay? But 2 members of the family praying together, the presence of Christ immediately is there. The more people are praying together, mas matindi ang presensya ng Panginoon doon sa pamilyang iyan. The more members of a family are gathered in prayer, the more powerful the Holy Spirit is. And the more powerful the presence of Christ is. And evil spirits sense that. Okay? Nandidiri sila at ayaw nila yung ganyang paligid kapag nandun sila sa loob ng tahanan na yan. Sabi Venerable Fulton Sheen, the diabolic comes from the Greek word to tear apart. The spirit of the diabolical is one that destroys unity, that breaks asunder. That's why the number one tactic now of the devil is to destroy marriage through divorce and all these other. Only God, it's God who joins, and only God can separate, and He will never separate. But He has joined. God doesn't change His mind. God doesn't change His mind. He will give you all the graces to be faithful to your commitment. Because when you enter the vocation of matrimony, automatically that is the way that the Lord has chosen for you and has validated that this is the way that you will become holy. You will never become holy with someone else anymore. So when I became a priest, when I got ordained, I cannot simply say, Lord, parang mahirap na. Puro kademonyo yung nangyayari sa akin. Ang dami mga harassments. I can say, can I take a break? Can I leave the priesthood and find another life? Di pwede yun, di ba? Love always makes a choice. It's not what you feel like. It is always a choice. And it is a choice that is committed to the end. So go as a family to the sacraments, the Mass, pray together. Unity is not simply the absence of conflict, hindi nagpapansinan, but the proper ordering of priority. Okay? That means you are living out the family values, the values of Christ. The family therefore becomes like an army difficult to defeat because of its united front. Be very watchful of this opening to the diabolical, highly charged negative emotions. They attract spirits that come in and they aggravate. Halimbawa, may matinding away sa loob ng isang tahanan. That attracts always evil spirits. That's why after a bad fight, use sacramentals like holy water around the place. Okay, so that whatever spirits have been attracted into the house will be expelled. Or else, kapag may mga pumasok sa inyong tahanan, dahil may matinding away kayo, at may pumasok doon mga masamang spirito, your next fight will be even worse. Because ang mga demonyo ay gagatungan nila yung inyong mga hurt feelings, yung inyong mga sugat because of the original fight. So always use the sacramentals so that you always create a sacred atmosphere in your place. Kaya nga most of the haunted houses na I exercise, I always ask, number one question is, how are you as a family? Usually, maraming away, maraming sugat, maraming kapuotan. Remove all dissension and strife from the home. This attracts powerful demons. When there is interpersonal conflict, afterwards, use immediately sacramentals so that the demons do not aggravate the environment, so that the next time you fight will be even worse. The parents use the sacramentals over the children in the house. So remember, holy water is useless on your altar. You have to use it regularly. Kaya dapat ginagamit nyo yan madalas. Siguro, depending upon your place, no? Once a week or once a month, depending upon what you're experiencing. But use the holy water around the place. Don't leave it in the altar. It's useless there. Okay? Kasi may isang santo na nakita nandun yung isang sagradong bagay, tapos nakita ng santo na the demon simply, medyo umiwas lang siya ng konti. Okay? So, use the holy water around your home and add a prayer always. Lord, keep my home free from evil and may the Holy Spirit dwell here. Always add a prayer. Because mas mabisa yung mga sacramentals kapag may dasal. May kasamang dasal. Because may kasamang pananalig at pananampalataya sa Diyos yan. Faith, the use of the sacramentals with more faith makes the sacramental more effective. At ang mapait lang mga kapatid na katotohanan, may obispo at pare, di maniniwala sa sinabi ni Father Jose Francisco Siqueira. Meron pang obispo na nagsabi na bakit kailangan mag-blessing pa sa
loob ng bahay dahil may mga demonyo daw. Oh. At maglagay ng holy and exorcise salt. So, tandaan natin, yung sinabi ni St. John Marivianney, hindi maniniwala sa espiritual natin na kalaban, ay nasa kamay na mismo ng kalaban. Real talaga ang digmaang espiritual. No. Target nila bawat pamilya. Divide and then attack. Ito din ang babala natin, lalo na sa mga defensor katoliko. Bakit? Alam nyo ba, si King Henry VIII, siya taga-depensa sa pananampalatayang katoliko noon. Versus Martin Luther. Nang si Martin Luther ay humihiwalay sa pananampalataya at nagtatag ng Lutheran Church. Si King Henry VIII, siya ay nagiging defensor sa pananampalataya. At dahil grabe ang kanyang depensa sa pananampalataya, binigyan siya ng titulo sa Santo Papa na Defensor Fidei, Defender of the Faith. Ano nangyari? Ang nangyari, dahil nagsawa na siya sa kanyang asawa, gusto siya mag-asawa muli, yon. Ang buong England humihiwalay sa simbahang Katoliko. At sumunod na yung mga persecution na nangyari, lalo na sa mga nanatiling Katoliko, mga kapatid. Kaya, bilang matagal na ako sa CFD, sa Catholic Faith Defenders, dami ng mga CFD, mga kapatid, na kilala ko. Magaling makipagdebate, magaling mangaral, magaling mag-lecture, pero resulta, hiwalay sa kanyang asawa. Merong mga ganyan. Kaya mag-ingat talaga. Dahil nasa espiritual na digmaan tayo. Ang daming mga magagaling na makipagdebate. Pero watak-watak ang pamilya. Meron talaga yan. Iyon ang katotohanan. Kaya, mag-ingat. Walang silbi, mga kapatid. Yung pagpalayas ng demonyo, yung pangangaral at magaling magdepensa, dahil yun ay mga karisim. At hindi yan ang batayan para makapasok tayo sa kaharian ng langit. Bakit? Dahil ang karisim ay pwedeng mapiki. Diba? Sa huling panahon, ano sabi ng ating Panginoon Jesucristo? Dami ang magsasabi, Panginoon, Panginoon. Eh, diba sa pangalan mo? Nangaral ako. At pinalayas kong demonyo, nagpagaling ako sa mga may sakit. Pero, sasagot ang Panginoon, umalis kayong mga makasalanan. Hindi ko kayo kilala. Kaya sa maabot nitong ating talakayan ngayon, babala lang sa mga kapatid nating CFD. We are dealing in the high rank. Dahil ang taktika ng mga demonyo, divide and then attack, yun ang dahilan kung bakit ang daming mga sikta natatag lamang ng tao. Ikalawang Korinto, Kapitulo 11, versikulo 12 hanggang 15. Dahil, kung ang mga inosenteng Katoliko ay matangay na sa siktang tatag lamang nitong mga tao, mga kapatid, una, nailayo nila ang kaluluwa sa Eucharist. Nailayo niya ang kaluluwa sa kumpisal. Nailayo nila ang kaluluwa sa mga sakramento, sa mga sacramentals, sa Mahal na Birhen Maria, sa mga santo. Ganon ang taktika ng demonyo. Kaya, sa mata ng mga kapatid natin sa ibayong pananampalataya, ang Katoliko ang kawawa. Pero ang realidad na sila'y natangay. Karamihan
sa siktang tatag lamang ng tao, katuparan sa unang Juan 2:18-19, nandito na ngayon ang mga Antikristo. Sila'y galing sa atin, ngunit sila'y humihiwalay sa atin upang makilala na sila hindi talaga kasama natin. So, ulitin ko, mga kapatid na CFD, doble natin ang ating prayer simula mismo sa ating tahanan. Bakit? Siguro alam niyo naman na may mga kilalang mga magaling na debitador, magaling mangaral, ngunit watak-watak ang pamilya, hiwalay sa asawa. Di napansin nila yan. Natamaan na sa atake ng kalaban natin. At maliban dyan mga kapatid, yung ipinakita natin na estudyante dahil sa paglapit sa paulit-ulit na pagpagamot sa albularyo at may mga anting-anting, yung mga ninuno, grabe talaga. So, marami pang kahit sa loob ng simbahan, di maniniwala na yung albularyo ay delikado. May di naniniwala kaugnay diyan. Kaya, malaki talagang epekto. Maniniwala ka man o hindi. Ano ang sabi ni Bishop, pakinggan natin si Bishop, hanapin ko yung pahayag ni, ito, sa epekto sa albularyo. Pag sinabi natin, kailangang gumaling ako at all cost, anuman gagawin ko, kahit mga ritual yan, mapapalayo tayo sa Panginoon. At mawawalan tayo ng ginto patungong langit, ang ating suffering. Yun ang deception ng ni Satan. Huwag ka nang mag-suffer. No, hindi mo na kailangang masakit pa. Huwag ka nang mag-suffer. Kinukuha sa atin ang krus natin. Ang krus, ang daan, papuntang langit. So nakita natin ang deception ni Taning. Okay, they are contrary to the virtue of religion. Okay. Ito po, may isa pa. Yung mga traditional cures, ito po, recourse to traditional cures. Ang ibig sabihin ng traditional cures, yung mga dahon-dahon, di ba? Which are okay. Yung mga hilot, okay po yan. Pero kailan nagiging masama? Sabi dito sa teaching, sa CCC ng ating simbahan, when there is an invocation of evil powers. Ano ibig sabihin? Pag meron ng orasyon. Merong isang kapatid tayo sa isang ganitong orientation, sabi niya, Bishop, naghihilot po ako. At habang naghihilot ako, pinipray ko yung pasyente ko. Hindi niya alam pero pinipray ko siya, sarili ko lang. Hindi, wala namang masama doon, Bishop, di po ba? Sabi ko, oo nga, wala namang masama. So sabi ko, and then biglang may pumasok sa isip ko, sabi ko, Sister, bukas po ba yung third eye nyo? May nakikita kayo ngayon? At ang sagot niya, opo, Bishop, may nakikita po ako. Kaya ang kanyang prayer, contaminated galing sa third eye. Nakita po natin? So that sabi ko, Sister, pwede, pag naghilot po kayo, huwag na kayo magdasal. Hilutin nyo na lang ho. Wala nang orasyon. Kasi most probably, galing sa bukas na third eye. And when the third eye is open, ayon, kahit si Mama Mary pa yung nagpakita, hindi yung si Mama Mary. Di ba minsan may mga istorya, hindi ko alam dito sa Pandan, kung sa katedral, meron yan. Pag nagmimisa ang pare, bigla na lang, ang mukha ng pare nagliliwanag, ang bread, naging si Jesus na, talagang nakikita ang mukha ni Jesus, nagliliwanag ang buong altar. Most probably, they are not coming from Jesus because God does not work that way. Hindi ko sinasabi na hindi posible, pwedeng mangyari yan. But generally speaking, God does not work that way. During interview, lumalabas ang mga causes. Bukas pala ang third eye.
We will go to that, no? Ano ang mga causes bakit na-i-influence tayo? So, pag meron ng invocation of evil powers, orasyon, yan po ang hindi na maganda. Okay? Nung bata ako, naalala ko, pinaluyahan ako ng parents ko, palagi yon. Tapos, part ng seremonyas, hinihipan ako sa ulo, di ba? Nung pari na ako, ngayon ko lang nalaman na ang pag-ihip pala is reserved to priests only. And it is done during exorcism. And anybody, nakalagay po sa instruction, hindi dapat ang mga lay mag-ihip ng hangin sa ulo ng kung sino man dahil ang act na yan is proper to the priests only doing exorcism, pagpapalayas ng espiritu. Mga ganun. No? Bakit? Kasi pag ginawa natin yan, ayun, madali tayong ma-influence ng kaaway. Okay. Opening to the influence of the evil one. Bakit nai-influensyahan ang tao ng mga ganito? Ano yung mga opening? Bakit siya, ano yung bukas sa kanya? At napasukan na influence ng masama. Number 1, sinful lifestyle. Ito po yung tinatawag natin na buhay na malayo sa Diyos. Matagal nang hindi nagsisimba, matagal nang hindi nangungumpisal, 10 years, 20 years, 50 years. Yung mga bata hindi pa na nabinyagan. Ano ho? Ikakasal na lang ang mga bata, doon pa magpapabinyag. So, it is a life that is so far away from the Lord, madaling, wala pong pananampalataya, madaling mapasukan ng mga fallen angels. Dahil walang proteksyon, spiritually. Pangalawa, occult practices. Either tayo mismo nagpa-practice ng mga ganito, spiritism, pangluya, pandaga, at talagang pinapractice natin na normal na lang sa atin, madali tayong mapasukan. And usually, ang weakest link ang naaapektuhan. Sino ang weakest link sa bahay? Mga bata. Mga bata. No? Kaya, either tayo ang nagpa-practice or nagkukontak tayo ng mga spiritista or kaya, meron namang panahon na nagsisimba tayo, hindi tayo gumagawa ng ganito, pero bakit may third eye ang anak ko? Baka sa bloodline. Baka yung lolo natin, yung kanunuan natin, merong gumagawa ng ganito, kaya sa bloodline pumapasok. So mga occult practices. Number 3 is open third eye. May isang nagsabi, Bishop, regalo yan sa Diyos sa akin kasi may mga nalalaman ako. Sabi ko sa kanya, at the very least, would you be okay kung pag-usapan natin yan? Punta ka sa kumbento, pag-usapan natin, tingnan natin kung saan galing ang power na yan. Usually, ito po yung karanasan ko. Pag yung isang tao may schedule ng pre-over, first time magkikita kami, o kaya second time, tapos na ang kumpisal, magre-renounce na sunod, o kaya mag-close na ng third eye, binibigyan ko ng babala or warning ang kapatid natin. Sinasabi ko, i-discourage ka ng spirit. Lalabas ka na lang ng bahay, parang ayaw mong lumabas. May mangyayari siguro palang, for example, may mga kaguluhan na mangyayari sa bahay para i-discourage ka na huwag lumabas, huwag pumunta sa kumbento. O kaya yung mga disturbo, huwag kang magpa-disturbo. They are coming from the devils. They want you to feel discouraged para hindi ka magpunta. Hindi natin ipagpatuloy ang pray-over. So, go. Overcome that. Ask the Lord to overcome that. Kasi yun ang gagawin nila i-discourage tayo. So, open occult third eye. At pang-apat, yung mga trauma, emotional woundedness natin. Kunyari, matanda na tayo, pero sa puso natin, galit pa tayo sa tatay natin na matagal nang namatay. Dahil nung bata pa tayo, pinagalitan ka, nilagay ka sa sako, at ang sako nilagay dun sa kusina. No, hindi mo makuha ang takot, ang galit sa tatay mo, that can be an entry point ng kaaway. O kaya galit ka sa neighbor mo, galit na galit ka, yan pwedeng panahanan, stronghold ng kaaway. Kaya galing sa galit, nanganganak ng ibang kasalanan. Galit, bad thoughts. And then, yung galit mo, nagplano ka na batuhin ang bahay, binato mo, 3 na. Nasira ang window shield, 4 na.
So nanganganak ang isang stronghold sin ng other sins. At pag nakakapit ang demonyo doon, talagang kakapit siya doon. At sa experience po natin, ang pang-apat po ang pinakamahirap matanggal, mahil. Kasi kung hindi makapagpatawad ang tao, hindi rin mahihil. May emotional woundedness, trauma, sexual trauma. Nung bata pa, may experience ng ganito, hindi na-overcome. Kaya kailangan pong magpatawad talaga at ma-process ang ating mga trauma. Kasi ang trauma, sugat po yan eh. At doon na-attract yung mga kaaway natin. Dinidisturb tayo lalo. Okay? Last, malapit na po tayo matapos. Paano tayo naaapektuhan? O kanyari, bukas ako. So paano ako maaapektuhan? Dalawang pamamaraan. Ordinary way at extraordinary way. Ang ordinary way ay temptation. Sa temptation, hindi sila nagpapahalata. Hindi sila nagpaparamdam. Pumapasok lang sa isip, di ba? Araw ng linggo, biglang umambon. Ambon lang naman, hindi naman malakas ang ulan. Biglang mong sinabi, ay ayoko na lang magsimba kasi baka lagnatin ako. O yun, na-tempt tayo ng kaaway. So, ordinary way. Extraordinary way. Ang ibig sabihin lang po ng extraordinary way, nagpaparamdam sila. Dahil majority na sila sa buhay natin. More than 50% na yung influence nila kasi hindi nagsisimba ang tao, maraming occult practices, may trauma pa, kaya madaling mapasukan. Imagine, sabihin na natin 60% ang influence ng devil. Kaya tinatawag natin yan na obsession. Ang atake ay sa mind. Hindi makatulog, malalaswa ng mga picture, laging nagdi-dream, nananaginip ng masama. Parang hinahabol palagi pagising. Okay? And then, masasamang isip. Puro negatibo ang pag-iisip. Okay naman yung maging negatibo, pero may panahon na talagang hindi matanggal-tanggal ang negativity. So, in summary, sa isip ko yung atake, mga negative thoughts, dreams. Pangalawa, pag lalo pang lumala, 80% na ang influence, tinatawag na oppression. Hindi lang sa internal, kundi pati sa katawan, nagkakasakit. May mga kaso po tayo ngayon na ilang buwan napansin ng pamilya, bawat buwan, bawat semana, may isang nagkakasakit. After 1 week si tatay, after another week yung anak, after another, halos walang araw na walang may sakit. Pagdating sa ospital, normal ang laboratory. At nung magsimula kami sa pag-process, interview, mag-pray over, ma-close ang third eye, ayon, hindi na sila nagkakasakit. Kasi ang gusto ng kaaway, talagang pahirapan tayo. So, sakit, negosyo. Bakit pa ang negosyo ko ngayon bumaba? The past 3 years, okay naman. Pero, ayan, dapat nating i-examine bakit nga bumaba. Baka may ginawa tayo na nakapasok sila. At saan tayo magtatanong? Doon sa apat na inano natin, diniscuss natin. Kunyari, merong isang bata na dadalhin dito sa kumbento dahil napuposes. Usually, ang interview ng pare, doon sa apat na yun, tatanungin ng parents, nanay, nagsisimba ba kayo? Nabinyagan ba ang batang ito? Pangalawang tanong, nagpa-practice ba kayo ng mga occult practices? May batakbungan ba ang batang ito? May anting-anting ba ngayon? Kaya pag oo ang sagot, ayan, yun ang mga most probable na entry point. Okay? Pangatlo, bukas nakakakita bang anak nyo ng kung ano-ano? May takot ba ang bata? May galit ba ang bata? So, doon papalibot ang interview. So, oppression. Bakit ba ang dali naming mag-away sa bahay? Kunting sagi lang ng braso, nagsisigawan na kami. Nung una, hindi naman. There can be an oppression in there. And many times also, oppression can take the form na parang possession na nawawala sa sarili, nagsisigaw, ang lakas-lakas. Sometimes, ganyan ang nangyayari. At pangatlo, possession, 100% talaga. Pag napoposes ang isang tao, ang sense lang po, ang katawan lang po, hindi ang espiritu. Kasi the spirit belongs to God. Kaya ang mata, pag nakatingin sa iyo, ang tingin sa atin, iba na. Kasi pinaglalaruan ng demonyo. At pang-apat, ang tinatawag na infestation. Dito pumapasok ang haunted house, no? Na i-infest, pinaninirahan ng mga demonyo ang isang bahay na walang tao.
Dito din po pumapasok ang mga estatwa natin. Kasi di ba pagpunta natin ng Espiritista, makita natin sa altar, ang daming image ni Mama Mary, Santo Niño, San Antonio, St. Michael the Archangel. Kaya sasabihin natin, Bishop, okay naman yung Espiritista na nagpagaling sa akin kasi ang dami niyang estatwa sa bahay. Tsaka nag-rosary pa kami. Ang sagot ay ito, pwede pong ma-infest, pwede pong panahanan ng bad spirit ang image ni Mama Mary, ang image ng mga ribulto natin kung ginagamit sa hindi mabuti. Kaya hindi porket may imahin sa bahay ng kapatid natin, ay Katoliko yun. Hindi po. In fact, meron din po tayong kaso. Tapos na-resolve na ang kasong ito. Sa isang bahay, nagulat na lang yung parents nung ang dalawa niyang anak hindi makatulog. Gabi-gabi parang napuposes, natatakot. Kaya in the course of the interview, during the weeks na natatakot sila, simula natatakot lang, hanggang nabuksan ang third eye, may nakikita na sila. So palala ng palala. Anyway, ang resolution, nung ma-interview natin ang parents, in passing, kasi tinanong ko, ano bang nasa bahay po ninyo na galing sa mga Espiritista, albularyo? In passing na mention niya, sabi niya, Bishop, isang araw, napadaan ako sa basurahan. At doon sa basurahan, nakita ko ang image ni Mama Mary, malaki pa naman, at nung makita ko na bago pa, walang gasgas, kinuha ko at dinala ko sa bahay. At doon parang nag-bell kagad yung tainga ko, sabi ko, naku sister, baka diyan nagmula ang disturbance sa bahay ninyo, kasi nasa altar na siya. Pwede ba i-surrender mo yan sa akin? Kaya the following day, sinurrender na yung image ni Mama Mary. Ang ginawa po natin, in-exorcise, kasi may masamang espiritu eh. In-exorcise, pagkatapos, blindness, tapos binalot uli, and with respect, with much respect, ibinaon natin sa lupa. Di ba yan ang ginagawa natin pag meron kayong estatwa na sira na, di ba? Sira na ang ulo, putol na ang paa, may mga libro kayo, prayer books na gulag-gulanit na, pwede po yung i-dispose. Huwag pong itatapon ng kung ganyan lang. Magkakasala tayo niya kasi sagrado yan. Ilagay po sa karton at habang nagdadasal, Our Father, Hail Mary, Glory be, ibaon respectfully sa isang lugar na hindi matao. Example, may garden kayo. Huwag po doon sa punong kahoy na kung saan iniihian ng mga bisita ninyo. Kasi sacrilege po yan, maiihian. So doon po sa lugar, sa banda ng bahay ninyo, sa labas, na kung saan walang tao masyado. No? Baka may groto kayo, doon sa tabi ng groto, ibaon. No? Respectfully. Kung ayaw ninyong magbaon, nag-aalangan kayo, pwedeng ibigay sa ating mga pare. Sila na yung magbabaon. Okay, so pakinggan ninyo si Bishop Marvin Masida, isa sa mga kasama sa Philippine Association of Catholic Exorcists. Exorcist siya noon, aktibo sa ministry nang naituro siyang obispo sa Antique. Okay, so ayan po mga peers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral at kung nagustuhan niyo po ito, just like and share, ibahagi po natin sa mga kilala po natin and please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Pro Deo et Ecclesia. Sa Diyos po ang lahat ng kapurian. Hello mga kapatid, follow and subscribe, Mr. Curious Catholic. Marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan na magbigay sa atin ng tunay na kalayaan. God bless. Hello mga kapatid, inanyayahan namin kayo, huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dance Oberio and Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid sa iba. Yung pananampalataya, and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church, but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nitong Mr. Curious Catholic, Facebook page and YouTube channel, dami ninyong matutunan. Isabuhay natin ang ating matutunan. Pro Deo et Ecclesia.